si Kuya. Akala namin makakasama natin. Ano po, ayan. Pero talagang hindi talaga mga kasambahay. Hindi inaabot ng kanyang schedule. Again, dun sa mga nakakamiss ng tinig ni Kuya dito po sa radyo at saka sa telebisyon, dito sa programang Serbisyong Kasambahay. Antabay lamang po. Antabay lang kayo, ha? Malay mo, one time, susulpot dito. Ano po? Hello, Kuya. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday sa lahat. Hello? Hello? Good afternoon. Hello, Ma'am C. Good afternoon. Good afternoon. Ayun, tinig ni David. Good afternoon, David. I love you, Kuya Daniel. Okay, thank you. Happy Monday. Pebrero 20 na tayo ngayon. Naku po, ilang araw na lamang, Jong. Tapos na tayo sa buwan ng Pebrero. Ayan, ulitin namin sa lahat ng inaabot ng aming signal, sa lahat po na nakikinig ng live dito sa Radyo La Verdad 1350 at ganoon din po nanunood ng live dito po sa UNTV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa pagtutok nyo doon sa mga nakikinig naman sa kanilang mga bahay. Paborito nilang anuhin. Mayroon ditong one time dumaan dyan sa sa UNTV Action Center just to make sure na dito talaga. Okay. Salamat po. Nakatutok daw siya. Nakatutok siya dito sa Serbisyong Kasambahay. Okay. Mga kasambahay, isama nyo na lahat ng mga programa. Dito sa UNTV. Live din tayo sa Facebook at sa UNTVweb.com. Mapapanood din via UNTV mobile application na may download po ng libre sa Google Play Store for Android users at Apple App Store para naman sa mga iOS devices. At syempre, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo sa pamamagitan po ng UNTV Action Center na open Lunes po hanggang sa Biyernes. Gusto ko lang magbigay ng pagkakataon naman po na manawagan ulit sa ating mga kababayan na hanggat maaari ay yung pong araw ng Sabado at Linggo ay pasensya na po, wala talagang maaaring makapagbigay sa inyo ng dagdag na kaalaman doon sa mga itinatanong nyo po. Kasi yung Action Center ni Kuya, pag Saturday po, wala yan. At saka sa araw ng Sabado. Sabado and Sunday. Ayan. Thank you. Ayan. At ganun din, yung mga i-anunsyo po namin dito, dapat matandaan yung maigi. Ano po? Pwede rin tumawag. Ito po yung mga phone lines na pwede nyong tawagan. Ano po? 442-6254, 442-6255, and 442-6244, local 181. Sino nga hanapin? Mayroon po tayong dalawang staff sa Action Center ni Kuya na nagpapalitan yan. Si Rome Travalio. Wow! At saka si Dayan Kainya. Wow! Ayan, dalawa po sila. Okay, pero mga kasambahay, ang Action Center ay maraming taong nasa likod niyan. Yan. Mayroon tayong bumubuo diyan sa production department. Ayan. Nariyan din po yung mga staff natin dito sa radyo. Okay, simulan na po natin ang ating programa at narito ay ilang mga balita at paalala ngayong hapon. Posible na namang tumaas ang halaga ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. 15 hanggang 25 sentimos po ang tinatayang madadagdag sa halaga ng kada litro po ng gasolina. 10 hanggang 15 centavos kada litro naman ang posibleng patupad ng price increase sa diesel at kerosene. Aabot po sa 50 sentimos ay tinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Okay. Talaga naman. Sunod-sunod. Ano po? Sunod-sunod yung mga pagtataas. Ngayon, diesel at saka yung kerosene. Yung mga gumagamit ng kerosene, di ba? Yung sa kusinilya. Yung sa kusinilya, nagmahal na rin po. Samantala, sisimulan na po ngayong linggo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang stricto, take note, striktong pagpapatupad ng no jaywalking policy sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Layo nito po na madisiplina ang mga taong tumatawid sa hindi tamang tawiran. Ngayon din ang mga motorista at pasahero na bumababa at sumasakay sa maling lugar. Kabilang sa mga lugar na mahigpit na babantayan ng MMDA. Naku po, oy mga tumatawid yan si Edsa Muñoz, Yung mga tumatawid si Edsa Muñoz, mananagot kayo dyan. Saan pa? Cubao. Ayan, doon sa mga tumatawid dyan sa Cubao. Ortigas area. Yan.
Pasay Rotunda, Commonwealth Avenue. Yan, ulitin natin. Muñoz, Cubao, Ortigas area. Nariyan yung Commonwealth at yung isa pa na nakalimutan ko. Ayan, Pasay Rotunda. Thank you, Miao. Maraming salamat. Huhulihin at pagmumultahin ang mga lumalabag dito. Kung hindi makakabayad ng multa, isa sa ilalim ang mga violator. Kita mo, tikas no mga yung MMDA na nagsisilbato. Sa ilalim ang mga violator sa 3 oras na community service na isinasagawa tuwing huling Biyernes ng buwan. Kaya doon siguro yung mga kamag-anak nyo kung medyo madidelay, ibig sabihin nahuli siguro yan na dati-rati wala naman. Ano po? Ay, bakit ganito ini-expect? O yung may mga sundo. Inaakala kong susunduin ako ng ganitong oras, hindi nakarating. Yung pala nahuli na. May violation ng jaywalking. Kanya, yun, 3 hours daw. Pero hindi naman on the spot kasi mayroon naman pong schedule yan. Pero ang binabanggit natin ay may delay din. Kapag nahuli ka, syempre, kukunan ka ng mga impormasyon. May delay din yan. O, Biyernes, tuwing araw ng Biyernes po. Tama ba yun? O, Biyernes. Tuwing huling Biyernes. Kabilang sa mga gagawin ay ang paglilinis po ng mga estero, pamumulot ng mga basura sa mga kalsada at paglilinis sa Ilog Pasig. Sila kay nahuli yan, di ba? Nahuli yan sila kay. Nagtapon ng basura, nakulong pa yan. Noon panahon ni Pangulong Marcos, nakulong yan sila kay dahil sa pagtatapon ng basura. Sa datos po ng anti-jaywalking unit ng MMDA, nasa mahigit 2,000 na ang kanilang mga nahuhuli simula po noong Enero 1 hanggang Pebrero 14 ngayong taon. 2,000 na yung nahuhuli mga kasambahay. Kaya paalala doon sa ating mga kababayan, yung MMDA magiging strict sila. Yung mga binanggit namin mga areas, mga kasambahay, dapat ingatan nyo na po yan. But it doesn't necessarily mean na doon lang sa mga sinabi namin, na sinabi ng MMDA ang pag-iingatan ninyo. Dapat, kailangan maging isang responsableng mamamayan. Huwag tatawid sa mga hindi tawiran. Diba? Naalala ko tuloy si Chairman Bayani Fernando. Pag tatawid, nakamamatay. Diba? Okay. Samantala, sa layuning labanan naman ang kahirapan at may itaas ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa, isang Food and Agricultural Advocacy Symposium ay isinagawa sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nilahukan po ito, ng 300 estudyante mula sa iba't ibang universidad sa lalawigan. Sa 3 araw na seminar, tinuruan ng mga ito ng epektibong pamamaraan sa pagninegosyo at pagpapaunlad ng bukirin sa pamamagitan ng makabagong kaalaman sa agrikultura. Samantala, may alok naman ang Villar Sipag Farm School na libreng training sa mga interesado sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga gulay at iba pang pananim. Partikular na hinihikayat ang mga kabataan na kumuha ng agri-courses at training workshop na makakatulong upang mas lumawak pa ang kaalaman. Bukod sa mga estudyante, kabilang din sa sumailalim sa training seminars ang mga farm honor sa lalawigan. Ayun, that's the project. Isa yan sa mga project daw po ni Senator Cynthia Villar. Wala. You can go there. Ang training ay libre. Wala kayong babayaran. Okay, very good. Doon sa mga interesado sa pagtatanim, so that is free. Samantala, mula naman po sa darating na Enero, mula January 27 hanggang Feb 11, ngayong 2017, nakapag-issue na po at naipamahagi na ng Commission on Elections ang 38,927 na voters ID cards sa mga Office of the Election Officer o ang OEO sa ilang lungsod na mga national dito po sa National Capital Region. Wow, baka darating na rin sa atin. Batay sa data mula sa Office of the Election or Regional Election Director ng National Capital Region, 94 ang inisyu po sa Office of the Election Officer ng Manila 5th District. 100 naman, 94 ang inisyu sa Office of the Election Officer ng Manila 5th District. 136 na ang nai-release sa 2nd District ng Maynila. At 38,000 naman, 38,600 at 77 na ang naipamamahagi sa Malabon City.
88 botante na lumapit naman sa Office of the Election Officer upang makuha ang kanilang voters ID ang hindi pa nagagawa ng voters ID card. 33,275 naman sa mga voters ID cards ang nakabinbin pa sa Office of the Election Officer dahil sa iba't ibang dahilan gaya ng deactivation of the registration records, cancellation of registration records due to death, deletion due to double or multiple records, transfer of registration records at ilang correction sa impormasyon ng records ng mga botante. Batay po sa mandato ng COMELEC, Resolution Number 10166, ang election officers sa bawat lungsod ang magpapamahagi at mag-i-issue po ng voters identification cards sa mga botante habang isinasagawa ang satellite registration. Samantala, nagsimula na po ang satellite registration sa National Capital Region noong Pebrero 15, partikular na sa 4th, 5th at 6th District ng Manila City, sa Navotas City, Parañaque City, 2nd District ng Quezon City at 1st District po ng Valenzuela City. Yan, busy din yung ating Commission on Election. At doon sa ating mga kababayan ay nag-aantabay ng kanilang mga ID because it's very important. Ano po? This is a valid ID. You can use this doon sa inyong mga transactions, bank transactions, at iba pa. Once na nangailangan or requirement sa mga transaction nyo, ito pong tungkol dito sa mga valid IDs, you can use this if you have. So nag-unti-unti na po ang Commission on Elections. Samantala, malugod po namin balita mga kasambahay na simula ngayong araw ng Pebrero 20, ngayong araw na ito ay magkakaroon na po ng libreng wellness mission ang serbisyong kasambahay para sa ating mga kababayan buwan-buwan. Para sa detalye, naroon po si Ma'am Aisa Remedios, ang Community Service Chair ng District 3780. Wow! Ma'am Aisa, good afternoon! Magandang hapon sa inyo po! Kaya, nandito naman po tayo sa Rotary sa aming Rotary Clinic. Yan, at sa ngayon po ay nagbibigay po kami sa ating mga kababayan ng servisyo sa kalusugan. At ngayong araw na po ay nandito po ang kasama natin ang ating host club. Okay? Ang Rotary Club for Heroes din. At bago po natin nasa pabatiin, ay nais ko po muna. Ma'am Aisa, good afternoon sa iyo. Maraming salamat. Babalikan ka namin mamaya para sa iba pang detalye ng ating sinasagawang wellness mission dyan sa Rotary Center 3780 Roses Avenue, Quezon City. Babalikan po natin siya. Samantala, at this point, gusto po namin ipagbigay alam sa inyo na ito po yung mga services na ipinagkakaloob po dyan sa free wellness mission. Ito po ang sumusunod. Ayan. Baka gusto po ninyo makahabol kayo. Throat alignment. Mayroon palang throat alignment. Ina-align pala yung throat natin, ha? Spine alignment. Sa spinal naman to. Cupping therapy. I don't know this. Livelihood seminar. Wow. Doon sa mga walang hanap buhay. Pwede kayo mag-seminar dyan. This is free. Of course, added services din po yung Chinese therapy. Tuina. And of course, mayroon bentosa, may acupuncture, may massage, may reflexology. Yan po ang mga services na binibigay sa free wellness mission. Bahagi po yan ng public service na ginagawa po ng Serbisyong Kasambahay. Itong programang ito ni Kuya Daniel. Of course, yung ating mga partners. Kasama na po yung Rotary. Sa aming pagbabalik, makakasama natin ang ating panauhin mula sa MTRCB. Kung may mga nais kayong itanong, ipadala lamang sa pamamagitan ng aming social media accounts. Facebook.com/Serbisyong Kasambahay. Sa Twitter naman po at UNTV_SK. Ang aming email, serbisyongkasambahay@gmail.com. Magbabalik po ang Serbisyong Kasambahay. Matapos lamang ang ilang paalala. Okay, mga kasambahay, welcome back. I'm quite nervous. Good afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nervous ako kasi andito si Kuya. Oo nga po. Ayan, busy po.
Ayan. Kasi yung panauhin dito, alam mo, best friend ng kuya. Kaibigan ng kuya. Mga kasambahay. Best friend, kuya ko yan eh. Di syempre mas matanda. Merong respeto at saka di kami magka-level kasi kuya yan. Ala! Okay. Mga kasambahay, magandang hapon po. Kuya is just around the corner and he's very busy kasi po. Napakarami niya mga naka-schedule na meeting. Pero hinatid niyo po yung panauhin. Who happened to be? Matagal na yata. I'm sorry. Wala. Bunso kasi ako. Sige po. Okay. Wow. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kasambahay. Ito kaibigan ni Kuya, Attorney Gabby Concepcion, board member ng Movie and Television Review and Classification Board. Ma'am, isang magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon din. My name is Thank you Annie. very much, Annie, for having me here and to Kuya. Thank you, Attorney. Totoo naman. In fairness to Kuya, matagal na kaming magkakilala. Opo, napapakinggan ko po that time, kayong dalawa. Oo. Okay, Attorney, paumanhin po ha. Paumanhin dahil doon sa mga nakikinig ngayon. This is my second time na nakita ko po kayo. The first time, nag-guest po kayo doon sa program ng Dito. Tinig din. with Kong Erin and Ma'am Jackie. That's right. Thank you very much again, Ma'am, sa pagpunta ninyo. We are fully aware na you're very busy pero pinaunlakan niyo po. Ay, oo naman. I'm just an invitation away. All the time. Okay. Siguro po pag-usapan natin, under the present administration, masasabi ba natin na may mga changes ngayon sa MTRCB? And kung mayroon changes, ano po yung major changes na nararanasan nyo o you are implementing right now o implemented na po yan? Sa ngayon, actually yung bagong chair namin, actually parang siyang ang pinaka-huling addition sa MTRCB family kasi itong buwan lang yata na to siya pumasok eh. So, at siya na rin naman ang naghayag sa ilang mga interview recently na sa kanyang opinion daw, wala pa naman siya nakikitang mga major na kailangan baguhin. Okay. I think that much. And I think she was very nice to say it, di ba? At parang very secure. Kasi parang hindi katulad ng iba kasi dyan na dapat pagpasok sa isang ahensya, isang opisina, kailangan dapat merong gulpi de gulat na kailangan palitan, ganyan. Hindi, I think she went through things, review niya, at I think ang initial na pahayag niya, mukhang nagustuhan niya ang mga programang nailunsad ng mga naunang mga MTRCB chair people. Diba, kasama na dyan si Senator Grace at saka si Chair Toto Villarreal. Kasi maraming mga programa and I think she said na for the meantime wala pa siya nakikitang mga major changes na kailangan ilunsad at i-continue lang ang mga programa na naumpisahan na. Okay, I think you're referring, Ma'am, dito po kay Miss Mocha Oson? Si Isa yun sa Mocha mga- is one of our new. Actually, katulad ko, ako'y holdover lamang. Merong mga bagong appointment kasi ang appointment po ng isang MTRCB board member is only for a period of 1 year. And usually it will start in September until September of 2017. So kung 30 kami dati sa dating administrasyon, mga 10 na lang yata kaming naiwan na mga luma, the old guards. Okay. At nagkaroon na ng ilan din na bagong na-appoint. Kasama na nga yan si Miss Mocha Uson, otherwise known as Margot. Margot pala ang kanyang tunay na I pangalan. didn't know. Only now. Pwede rin Margox for long. Si Margot Uson, si Moy Moy Palaboy, si Luke Mejares, yun yung usually na makikilala ng mga tao. So, there are At bagong 3 new addition. added. Actually, more. Okay, A more. lot more, but a lot of them were very private citizens. So, ito kasing si Mocha, si Moy Moy, at saka si Luke Mejares, I think sila yung instant recognition. Si Bebeth Ortesa was siya lang ang from the old board na ngayon ay na-reappoint for a new term ni President. Okay. You made mention a while ago,
Attorney Gabby Concepcion na walang major changes so far dahil yung bagong MTRCB, sinabi niya na sa kanyang pagtantya, wala naman dapat na mga major changes na magawin. So nakakataba naman ng puso. Ano po? Nakakataba ng puso. Ma'am, the last few days, ito po, i-correct niyo lang po ako, Attorney Gabby. The last few days, may mga balita na nais ng MTRCB, I don't know kung tama itong balita na ito, na i-regulate ang internet, itong mga palabas ng mga pelikula sa internet. Hanggang saan ba ang sakop ng ahensya itong MTRCB? Well, unang-una, totoo yan. Nabanggit na rin actually ni Chair Arenas yan. Pero I think we need to take it from the perspective na pag-aaralan pa lamang kung dapat bang makasama sa saklaw ng kapangyarihan to regulate yung movies through the internet. Actually, para lang for us a backgrounder, yung MTRCB kasi na-create siya in 1985 through PD 1986. At since 1985 pa nagawa ang batas na yan, ay wala pa sa kaisipan ng mga gumawa ng batas. Well, it was President Marcos at that time. Correct. Kasi presidential decree pa siya. Wala pa sa isip ng mga tao nun ang something like the internet. So ang saklaw, kung babasahin mo ang PD 1986, talagang television and movies. Wala yung internet. Movie, theatrical presentation. Pero ang cable TV, kasama na sa batas. So, pag tiningnan ko anong saklaw, kunyari television or television programs, ito ay free TV, whether UHF or VHF ba yan, kung ano man ang mga classification na yan, including cable TV. So, at that time, ang pinaka-modern sa kanilang version ng TV ay ang cable TV. So yung internet is in a class by itself, ika nga, na hindi siya nasakop dun sa saklaw ng PD 1986, at saka kung titingnan mo ang wording ng batas, hindi pa talaga siya masasabi nating pasok dun sa definition ng TV and television programs na covered ng authority ng MTRCB. Pero movies by itself, dapat review at kina-classify ng MTRCB, except meron nga tayong bagong medium ngayon, ang internet, na yung iba kasi hati pa kaya nga in the end, ang sabi ni Chairperson Arenas, kailangan pa nating pag-aralan kung saklaw ba siya ng PD 1986 or ito ba ay dapat pumasok sa kung magkakaroon ng bagong legislation concerning the MTRCB. Okay. Pero ma'am, as far as you are concerned, ano yung tingin nyo dito? Ako? Yes, ma'am. Kung ako lang hindi ito official Yes. Ako palagay ko hindi pa kasama ang internet. And maybe we should have legislation sa Congress. Kasi katulad nito, yung TV kasi hindi na lang siya channel 2, 7, 9, 13, 23, whatever, UNTV, ganyan. Kasi ngayon, magkakaroon ng mag-shift, di ba? That's correct. From analog to digital. Yes. Na manganganak ang isang channel, magkakaroon ng pwedeng 2, 3, 6. And 6 years lang binibigay sa kanilang palugit to migrate, no? Yes. So actually, sa ngayon, ang MTRCB po, 30 miyembro ang board. And it's a working board. Ibig sabihin, kasi nga ang role ng MTRCB ay mag-review at classify. Actually, lahat-lahat halos ng lumalabas sa TV at sa sinehan at lahat ng publicity materials. So, kung iisipin ninyo, lahat ng lumalabas sa channel ninyo, lahat ng lumalabas sa lahat ng channel ngayon, 30 tao lang ang nagre-review niyan. Pag nagkaroon ng migration to digital, that's times 6. So siguro, ngayon pag napapag-usapan yung mga bagong batas ukol sa MTRCB, baka kailangan damihan Kadagdag. Dapat magdagdag ng actual people are authorized to review. Sa ngayon kasi, kaming 30 lang ang authorized to review. Hindi kami pwede mag-delegate na ibigay yung trabaho of review to others. Pero pag gano'n na karaming channel, isasama pa natin ang internet, it's physically impossible for 30 people to do it. Okay. Attorney Gabby, we will accommodate this question galing sa ating tagapanood.
Saklaw din ba ng MTRCB ang mga ipinapalabas sa mga TV sa loob ng public vehicles like itong mga buses, yung mga FX, minsan kasi masyadong violent ay Naku. pinapalabas nila o kaya ay malalaswa. Naku. Attorney Gabby. Oo, actually, saklaw ng MTRCB, ang lahat ng pinapalabas sa mga public utility vehicles. So, ito yung pinapalabas sa bus, pinapalabas kung minsan sa yung UV Express, yung kung minsan sa Roro. Basta lahat ng lumalabas at makikita ng publiko through ng publiko through the television. So, kasama nga dito, at ginagawa talaga ng MTRCB yan, sumasampa sa mga bus para quick inspection. Oh, I remember that. Minsan nag-usap kami ni Miss Jackie, sabi niya talagang sumasampa sila Sumasampa talaga kasi that's the only time you can actually check. Kasi 'di ba kung ina-announce mo na darating kami magi-inspect, syempre tatago nila. Usually actually pirated naman yung kanilang mga yan. So tatago nila yan pag alam nilang darating. So, pero, Attorney Gabby, masundan ko lamang po. Doon sa experience nyo, napagsampa doon sa mga sasakyan, mga pampublikong sasakyan, ano pinaka-worst na nakita nyo pong mga palabas? well, kasi dapat wala naman, yung iba merong nahuli, ako wala. Oh. Pero, ang rule dyan, dapat ay hanggang parental guidance lang. Ang rating ng mga movies na ipapakita sa publiko. Kasi nga, yung sa mga bus, yung mga bata, Correct, kasama yung mga bata. wala namang age. 13 and above lang ang sumasakay ng bus, diba? Kahit na sino. So, dapat ang ipapalabas lang nila ay rated PG na mga Papalabas. sine. Ayan. Speaking of the public, pampubliko ito mga kasambahay. Hindi naman pwede dito yung mga pribadong sasakyan, pampubliko. Pampubliko lang. Okay. Attorney Gabby, sundan ko lamang po ito. Ang ginawa ng MTRCB tungkol sa lumalabas na pelikula sa internet. Anong ginagawa ng MTRCB tungkol sa lumalabas na pelikula sa internet? You explained that already na hindi pa sakop. Pag nilalabas sa internet, walang mga cut. Ano ba ang pwedeng gawin ng MTRCB? Ano kaya ang pwedeng hakbang para maiwasan ng mga kabataan na mapanood ito? Well, actually, yung position namin dyan, no? Unang-una, yung role kasi na pigilan ang exposure ng mga bata sa mga hindi nararapat. Actually, hindi lang yan role ng MTRCB. Ang talagang paulit-ulit namin sinasabi, actually, parents and guardians, dapat kayo ay partners namin in making sure that the children don't get to watch this. Kasi yung TV, actually, siya ang pinakamadali, pinakamura na yaya or taga-bantay ng mga anak natin in a sense kasi pag busy si nanay, ang gagawin lang naman niya, bubuksan niya ang TV, lalagay niya yung bata. Kahit na buong maghapon, That's hindi correct. tatakbo yung batang yan. Pero kaya nga meron tayong mga warning, mga pictogram, yung warnings at the beginning of the show, kahit nga naglalabas si nanay, pag narinig niya na yung 5 notes na dan, syempre sintonado ko. Dapat alam na niya na makikinig na siya. Ano ba yung susunod? Parental guidance ba? SPG ba? Kasi kung SPG ang susunod, ay sasabihin, dapat i-train niya yung anak niya. Pag SPG nakita mo, ay dapat wag ka na manood. Or manonood ka lang pagkasama mo ko. Okay. Attorney, susugan ko lang, Attorney Gabby, yung binabanggit nyo, no? Na dapat maging ma-orient yung ating mga kababayan. What is this SPG? What is this PG? Para sa kabatiran ng ating mga nanonood, ano ba yung mga qualifications? Ano ba yung mga qualifications ng isang movie, na isang panoorin sa television, na ito ay SPG o ito ay isang PG? Actually, ang gusto rin nating linawin, yung SPG po ay hindi po bagong classification in a sense. Ang pinapalabas pa rin sa TV hanggang parental guidance lamang. Kaya lang, yung pag sinabi nating SPG, parang yun na yung pinaka-extreme. Ang PG, ang parental guidance kasi, pag TV, dalawa lang yan general audience, parental guidance. Hindi na pwedeng mas mataas pa na rating kesa dyan. Pero yung G, napaka-konti niyan. Mga ano lang yan, Knowledge Channel. Syempre, wala na ngayon. Pero yun lang naisip ko, Batibot, Sesame Street. Wala na yata yan ngayon. Diyos ko, parang ang tanda ko. Pero yun, yung talagang kahit naiwan mo yung bata, KNC show. hindi ka, yun, di ba? Opo. Na hindi ka matatakot. Kung ikaw ang parent, hindi ka matatakot na
even yung bata kahit na walang matandang kasama. The reason why I mentioned KNC Show, our very own KNC Show. Hindi kayo nahirapan I mag-ano know. doon. Opo. Pero yung parental guidance, napakalawak actually ng saklaw niyan eh. Well, merong mga cartoons, for example, SpongeBob. Akala ng mga tao, ay, pangbata yan. Actually, hindi. Kasi merong lengguwahe na ginagamit. May concepts na hindi talaga pambata na dapat merong parent to explain. Diba? Pero it can be something like a cartoon na medyo inosente. Pwede din yung mga ibang mga, katulad ng ibang mga teleserye na napapanood natin, na meron ng mas complex themes, mga relationships, may treachery, may, ano man tawag doon? May unfaithfulness. May concept na ganyan. That's a very complicated concept for children. So yun, pwede pa rin panoorin sa TV, parental guidance din siya, pero ang purpose nga natin is warningan ang mga nanay, ang mga adults, na ito, pwede pa rin ipalabas sa TV, pero kung merong mga bata, either tatabihan ninyo yung mga anak ninyo para kung meron silang question ay may explain ninyo, or sasabihin nyo sa mga anak ninyo ay matulog na kayo. Ito ay Hindi para sa in inyo. accordance with my, kasi 'di ba yung mga rules din naman depende sa bawat parent eh. So kung yung parent mas liberal ng konti, o Di sige, yung pwede ganon. matanda ka na, bahala kang manood. Or pwede niyang sabihin, ay matulog ka na kasi bawal sa'yo pag SPG. Bawal kang manood at all. Because it's more adult. But it's still parental guidance. Anything more than parental guidance, hindi pinapalabas sa TV. Okay. So pero nagkakaroon lang, ang gusto rin lang natin sabihin, meron pa ring nakakalusot na dapat ay hindi SPG, na hindi na angkop para sa television. What do you mean nakakalusot? Ano po ito? Because, for example, na-review pero matigas ang ulo ng... hindi kasi, like we said, no, meron kasing sometimes it's physically impossible for us to review everything. For example, it's not the reason teleserye. It's not the reason kung bakit napapanood kahit na hindi po pwede pero napapanood. Hindi kasi lahat. For example nga, hindi lahat napapanood ng MTRCB. For example, if it is a teleserye, ang gagawin lang nila, or yung mga programs ninyo na pang araw-araw, ang gagawin nyo lang naman is to, for example, if it's a program that airs every day, kunwari, mga, yung tulad dito. Serbisyong diba? kasambahay. Serbisyong kasambahay. Usually, ang gagawin nyo lang naman, and if it's a live show, there's no way that we can review it beforehand. So what the networks do is to submit a sample episode. Opo. So yung sample episode na yun, pwede naman, ang pwede lang namin i-classify ay kung ano ang napanood namin. So kung minsan ang sinasabi namin, nako pero alam na namin kung, yung unang episode kasi, lalo na kung teleserye. Okay, speaking wala of the pang, teleserye na hindi naman na-review, may sample. Ayun ang so pinagbatayan. we will rate the sample. Yes. So usually that will be parental guidance, or sometimes kung dun pa lang sa sample episode ay medyo alam mong yung tema at saka yung lengguwahe ay SPG na. Pero kung minsan yung mga, and usually based on the sample episode, as of now, based on existing regulations, yung permit will be for 13 episodes. Okay. So 13 episodes. Pero kung minsan, pag talagang nagre-rate, gusto nilang komplikahin yung story at nagre-rate yung teleserye, kung minsan, ay yung napapalabas nila, sumasobra na si Direk. Diba? Pero kung isang beses napanood nyo yan, ma'am, you can call the attention? Yes. Okay, and then, sasabihin, Well, the public you can give the also- warning or what? There is a process called adjudication. Parang ano lang yan parang nagda-drive ka sa EDSA. Meron tayong rules. Kayo hanggang 60 lang kilometers per hour ang speed limit. Pag ikaw lumampas, tatawagin ka. Or parang sa eskwela, tatawagin ka sa principal's Okay, are they office. following once na nabigyan sila ng warning? You have to follow this or else. Mayroon ganon. Immediately nagpa-follow, may pinapalitan, hindi kinakat yung mga hindi dapat ipalabas. Well, kasi katulad napalabas na, di ba? Hindi mo na pwedeng bawiin. Second time, susunod So, so they're called for adjudication. Punishment or penalty. But we're also trying to move away, at least the MTRCB in the last 6 years. Kung yung 6 na taon na nandun ako, we're moving away from a dictatorial type of regime because ito yung, may penalty, papasara ko, isususpend ko kayo. Pero actually, wala ka namang talagang nabago sa mindset
ng mga networks, for example. Because if you read PD 1986, hindi lang kasi review and classification ang role ng MTRCB. Review and classification, yes. But at the same time, we're supposed to help the industry. Okay. The movie and television industry. So at the same time, you need to recognize the fact that the networks and the producers need to make money. Networks and producers and directors are artists. So you also need to recognize freedom of expression. So hindi madaling trabaho di ba? Ikaw ay vanguard ng mga kabataan. Tapos? Pero ikaw din ay vanguard ng constitutional right to freedom of expression. Pabuti hindi nagka-clash yung gano'n. Magka-clash talaga siya. At kailangan mo rin protektahan ang mga television networks at sa mga producers without compromising any of these things. Correct. Okay. Attorney Gabby, mayroon dito po isang tanong pa. Isasama niyo po ba sa pag-review ang mga digital channels? Yes. Oo. So, sabihin niyo lang, hindi sila exempted. Yan. Yes. So, kasama. Of course, merong pinag-aaralan yan ngayon kasi iba-iba din naman kasi ang siste, kumbaga, ng mga channels. Because I think it's possible that some channels simulcast kung ano yung pinapalabas dun sa regular channel, ibabato lang nila, yun din ang lalabas sa digital channel. Okay. Or there may be some programs na simulcast, merong ibang programs na hindi. So we're actually now in the process of coming up with those rules kasi syempre tatamaan may fees di ba? So we're trying to come up with a way of accommodating the need to review and classify, as well as ayaw naman nating mabankrupt we're here to help the industry, di ba? So, para naman hindi ma-bankrupt, how do you impose fees? Because may fees din ng MTRCB, may monitoring unit yan, merong mga yung nagre-review, nagka-classify, meron din siyang added cost sa MTRCB. So, how to balance the interest and the practical considerations of everybody is also something that we're doing right now. Kasi nga, ina-anticipate natin yung mga pagsulpot ng parang kabutin ng mga digital channels. Okay, nabata na nga po namin yan. Pero, dun sa ating mga... Parang kayo naman, wala naman kayong problema dyan. Salamat. Coming from you, attorney. Thank you so much. Salamat. Wala silang problema, kuya. Parang walang problema. Sa mga palabas ng UNTV. Okay. Attorney Gabby, mayroon tanong dito. Ano po? Ngayong araw, may napabalita, tangkang pagbibitiw ng isang MTRCB board member, si Margo, si Ma'am Margo. Itago natin sa pangalang Margo. Okay, Ma'am Mocha Oson. Dahil umano sa pang-aabuso sa rated SPG, ano po ba ang mga regulation? Okay, mayroon ba ganitong klaseng balita? I'm very sorry, hindi ko masyadong nadaanan nito. Attorney, yeah, I think she came out on social media saying na pinaglalaban niya ang pagtanggal ng SPG, if I'm not mistaken. Of course, she says, well, ito ay personal opinion ko lamang. Diba? Ako ay isa lamang sa 30 miyembro ng board at siya ay ayaw niya talaga ng SPG. At kung wala daw mangyayari, magre-resign siya. Parang ganun yung gist nung una niya. But I think she came out with a clarification today na pinapagalitan yung ibang nag-misinterpret at tinake siya out of context, na narinig lang daw yung word na resign, inisip ka agad na magre-resign siya. Magre-resign siya siguro kung ma-frustrate siya sa kanyang pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa MTRCB. Okay, attorney, kumusta siya bilang board? Mabuti naman daw. Very safe. Kumusta siya bilang isang board member? Paano siya magtrabaho? Hindi pa namin siya masyadong nakikita in action because kapapasok lang niya nitong Feb, if I'm not mistaken. And she's very quiet. And she's very polite, very reserved when she's in the office. Very polite? Very reserved, very quiet. Oh, okay. Very respectful. Parang ang feeling ko, tanda-tanda ko pagkausap ko siya. Bakit po? Opo. Talaga po. Sige po. Thank you po. Ganon. So, ang feeling ko, parang lola lang ang dating ko. Ganon. Okay. Talaga. Sandali lamang po. Ba, ang ganda palang kausap nito, marirelax ka. Okay. May pumasok na tanong dito. Ayan. Penalty sa mga nagpapalabas ng malalaswa at mayolenteng palabas. Ano ba? Mayroon bang kulong dito, Attorney Gabby?
Walang kulong. Unang-una gusto rin nating i-emphasize na sa television programs, ang MTRCB walang jurisdiction sa individual personalities. So, halimbawa, itago natin sa pangalang suggest ka nga. Meron dating natawag sa principal's office, the MTRCB principal's office. Dahil medyo malaswa ang dating ng mga jokes, and it was a daily game show. Okay. And then Napatawag sa principal's office. And then diba? mayroon pala. Pero on our own, ang daming nagsasabi na, actually nagkaroon nga ng, diba, possible, was it a case of child abuse? Yun yung issue nun. So kung hindi kayo nagbabasa ng dyaryo, sorry na lang kayo. Hanggang doon lang ang clues ko. Okay. Yung ibang mga tao, ba't di nyo ba i-penalize yan? Kasi sumusobra na yan, dati na yan, at saka paulit-ulit na yung sinisita. Well, unang-una, wala po naman kaming jurisdiction over personalities. Okay. Ang jurisdiction namin will be the network. So, ang tatawagin sa principal's office, ang network or ang producer to say, Hindi yung tao. hindi yung tao. Ngayon, bahala kayo kung paano nyo didisiplinahin yung tao ninyo. Kasi wala talaga eh. Di ba, we cannot exercise an authority or a power that is not granted to us under the law. Okay. Ang jurisdiction namin, network. O network, kayong magdisiplina dyan at pag hindi kayo successful, kayong pasasara namin. Okay. Attorney, I'm sorry, but hindi kita papayagan na umalis na hindi nyo sasagutin ito. Okay. Kala ko na tanong mo na ang question mo Attorney, kasi ito po, may naririnig hindi lang naririnig, mayroon mga usap-usapan. Paano daw po every time, di ba si President Duterte, laging may mga speeches siya na mayroon mga mura. Tapos lumalabas sa telebisyon. Ano ba yung role ng MTRCB dito? Wala. Okay na. Hindi na ako umuwi. Sabi nga nila, wale. Kasi po, ito, like I said, we're bound by the law. And under the law, ano po ang hindi rin covered ng MTRCB? News. Okay. So, kung ang speech na presidente is part of unang-una yan, news. So, kung balita. lumalabas sa news, at hindi namin covered ang straight news lang So kung yung straight news na nag-report ng who, what, when, where, why, hindi namin covered yon. Pero once na nagbigay na ng mga opinion, nag-analyze, nag-banter na ang mga host, that is the time they come yun, in. pwede kami magsabing, oops, Okay, violation that's kayo. bawal. Second, anything that's produced by the government of the Philippines is not within the review powers of the MTRCB. Okay, ulitin niyo yung sinabi niyo, wala. Wale. Okay. Nakakatuwa. Attorney, sabi nga nila na yung mga ginawa ng MTRCB compared doon sa mga nakaraan, nakita rin nila talaga yung tunay na pagbabago under the previous leadership of Chairman Sige. Villarreal. Toto Villarreal and Senator Grace po. Opo, marami din silang mga na-introduce ng mga pagbabago sa MTRCB. I think, unang-una, it helped that, for example, si Senator Grace was a product of the industry. So, naiintindihan niya ang problema ng mga producer, ng mga artista. So, very conscious siya na ayaw niyang masyadong higpitan. Diba? Dapat yung tama lang. Okay, now, kung kayo po ay nandiyan, ano pa yung gusto niyo ma-attain, ma'am? Actually, at ito hindi rin naman namin kinuha out from the air. It was not a product of our imagination. Pag tinignan niyo yung PD 1986, ang goal ng batas is eventually, kahit na isang dekada or isang daang taon bago mangyari, is to actually, we wish we could reach the point when there is no more government intervention sa paglabas ng mga programs, sa paggawa ng sine. Kasi self-regulation ang ideal ng PD 1986. At yun din naman ang ideal sa pang-araw-araw na buhay, di ba? The less government interferes in our lives and in our freedom of expression, the better. Pero habang hindi pa matured, habang hindi pa responsible ang industriya, kailangan pa rin ng tulong. Yung mga magulang actually ang tinutulungan natin dito is to aid them. Like in the United States, hindi naman government agency ang nagre-review at classify. It's a private, yung MPAA is not a government agency. Pero people see a need for a group
to review and classify before they send their children to the movie house, diba? So ganun din tayo. So it's a far, far, far away objective, self-regulation. Pero yun yung ating ultimate objective. But in the meantime, nandito pa po ang MTRCB. Okay. More or less ba mga ilan pa ang pwedeng idagdag? Ang kailangan mo idagdag? Kasi nga yung 30 is not enough. So more or less another Nako. 30? With the digital? Yes. O more. Ganun. Kasi, like for example, cable television, yung binabato from abroad, hindi naman namin kayang panoorin lahat yan beforehand. So, yun, post-audit yun. So, kung merong review, but we still have jurisdiction. So, kung merong complaint or kung makita namin na merong hindi magandang pinapalabas, then we call their attention. And we, in fact, have done it when we received complaints of one foreign channel that was making bato sa Pilipinas. Hindi si bato na. Itinanggal na namin sila sa ere, and kahit na abroad sila, nagpadala sila ng mga representative dito para ayusin at magkaroon ng agreement para makapag-presenta ulit sila, makapag-show ulit sila Attorney dito sa Gab, Pilipinas. Attorney, kami po ay nagpapasalamat. I didn't know na nung dumating si Kuya para inihatid ka po dito, I thought Kuya will be handling the program. I was very nervous kasi ando doon sa harap ko si Kuya. So talaga nakakatakot talaga si Kuya. Hindi na ninervyos po kami pa. Hindi na siya. Nagpapasalamat Talaga? kami, Attorney Gabby. We're fully aware na napaka-busy ninyo po, pero nung nakita niyo na the invitation, ang host ng program is Kuya Daniel, immediately po ay nagpaunla kayo. Di naman, sobra naman. Patagal. Of course, any invitation from UNTV, from Kuya, will always be welcome. But as a member of the MTRCB, we're actually happy when we get invitations like this para naman magkaroon kami ng chance to explain certain concepts, to give our side, to enlighten people na hindi po namin, 'di ba? Hindi namin yung tan, may purpose talaga. It was matagal pinag-isipan, matagal plinano, 'di ba? Kasi merong purpose po lahat ng yan. At ang bottom line yan is really to help parents for the protection of our children. Yun lang naman yun. Attorney, good luck po sa inyo. Alam ko may mga dadating mga challenges, pero nakikita namin kung gaano kayo ka-devoted sa inyong trabaho. Attorney Gabby, thank you. Next time again po. Sure, anytime. Hindi na kailangan si Kenny. Nanonood. Hello, Kuya. Nanonood sa'yo, di ba? Inatay ka pa. At sabi niya, papanoorin ka niya. Kaya nga po, nagtatago ako dito sa microphone. Attorney Gabby Concepcion, thank you once again sa ngalan ni Kuya Daniel Luzon. It's our pleasure. Maraming salamat. And the pleasure is also totally mine. Thank you very much. Thank you. Attorney Gabby Concepcion, ang board member po ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ongoing pa rin po ang ating legal consultation sa UNTV Action Center. Pwede kayong tumawag sa 442-6244 Local 157. Ready po si Attorney Imelda Roque mula sa Law Center ni Kuya para sa inyong mga tanong. Attorney Mel, good afternoon. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik. Next serbisyo, kasambahay. Kasambahay dito sa serbisyong kasambahay ni Kuya Daniel Luzon. Sa bahaging ito, mga kasambahay, dako na tayo sa Service on the Dot. Narito po si Ginang Erlinda Reyes. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon din po. Kuya Daniel. Magandang hapon din po. Opo. Nanay Erlinda, ano po ang idinudulog niyong problema dito sa programa ni Kuya Daniel? Ma'am, ang inaano ko po ang birth certificate po ng aking anak. Birth certificate ang idinudulog niyo, matulungan kayo sa problema? Matulungan po sa problema ko sa birth certificate po ng aking anak. Anong problema doon sa birth certificate ng anak niyo po, Nanay? Ma'am, kasi po, ang tunay ko pangalan po sa pagkadalaga, Erlinda Montes Ibale. Erlinda Montes Ibale. Ang Montes nyo, M-O-N-T. M-O-N-T-S. Okay. Opo. Ano yung Ibale? I-B-A-L-E. I, B as in boy. Opo. L-I. L-E. L-E. Opo. Erlinda Montes Ibale. So ano naging problema Ngayon po, nakalagay po sa birth certificate ang anak ko. Kasi po nung mga anak ko, hinatid po ako ng kapitbahay ko.
Ang kapitbahay ko po ang pumirma ngayon. Hindi ko po ngayon siya makita kung nasaan. Teka muna po. Yung yung nag-attend sa inyo, kapitbahay nyo? Opo, ng mga anak po ako. Okay. Opo, ito Tapos? po ang birth certificate ng anak ko. Saan ka dinala that time? Pabelya po. Okay. Ang pumirma ay Ang kapitbahay ko kapitbahay po. mo. Opo. Tapos, nung makapanganak ka na, Ang nailagay po, ang middle initial ng mister ko, ay... De La Vega. Oh, nagkamali. Opo. Instead na ang ilagay ay... Jessie May. Ako po, Erlinda. Hindi po, itong bata. Ang bata po, Jessie May I. Reyes. Ibali Reyes. Dapat ay... Jessie May I. Reyes. Okay. So, may problema sa Ang middle name. middle initial ko po. Okay, middle name ninyo. So, anong hakbang ang ginawa niyo po dito? Ayan nga po, nagtanong nga po kami. Siyempre, alam ko lang po usually, per alam ko po talaga na may Okay. kakaukulang bayad. Okay, sige. Ngayon, Para- gusto ko lang pong malaman kung Anong gagawin niyo pa Opo, dito? kung Okay. paano ko po ba maano yan. Nanay, sandali lang po at nandito ang Assistant Civil Registrar ng Manila Civil Registry Office, si Sir Ernesto Tipase. Magandang hapon po sa inyo, sir. Live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel. My name is Annie. Mr. Ernesto? Yes, sir, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ano ko Good yung afternoon. yes, na kung nakikinig po kayo from the start of our interview dito kay Nanay Erlinda Reyes, Apa. mayroon po siyang pakiusap, ano kayang pwedeng tulong. Nagkamali daw po yung kanyang kapitbahay dahil siya ang nagpirma dito sa birth certificate doon sa surname ng kanyang anak. Okay. So ano po, ma'am, ang bali ulitin ko, yung pangalan ng anak niya is Jessie May I. Reyes po. Ay, Reyes. Opo, Yun ang registered. Opo. Hindi Ano po, yung I? Hindi pa po, wala pa po siyang pangalang actually. Bali ngayon pa lang po kami nag-open ng Feb 2. What do you mean nag-open ng Feb 2? Nakalagay pa po kasi sa kanya sa birth certificate niya. Sige, Blank De La Vega Ibale. Dapat po wala blank. pang pangalan. Opo. De La Vega, Ibale. Evale. Opo. Supposed to be dapat ay, Blank Montes Ibale. okay, Montes Evale. Saan galing ang De La Vega? Sa middle initial po ng mister ko. Yung daling initial mo. Pero doon sa birth certificate ng anak mo, nakalagay ba ang pangalan ng mister mo? Hindi rin po. Blanco Okay. yun. Opo. Kasal ba kayo ng magulang ni ngayon, yung lalaki, nung Hindi tatay? po. Hindi Okay. po. Opo. Sir Ernesto, pwede po bang i-refer namin po sa inyo ito, sir? Opo, mas magbuti, ma'am, madala dito para makita ko yung buong dokumento para ma-evaluate ko kung pwede po ba siya doon sa tinatawag natin na Republic Act 9048. Very good. Opo. Sir, will you be available tomorrow po, Papa? Yes, opo naman, available hanggang Friday, available. Ayan. Sir Ernesto, bibigyan po namin ito ng referral mula sa Action Center ni Kuya para makita ninyo po at matulungan natin, sir. Yes, ma'am. Opo. Maraming Mabuti salamat po. Opo, sige po, ma'am. Salamat po. Live Opo. kayong narinig at napanood po dito sa Serbisyong Kasambahay ni Kuya Sige po. Daniel Rason. Thank you, sir. Yes, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Mr. Ernesto Tipase, Assistant Civil Registrar ng Manila Civil Registry. Nanay, so yun na po. Antabay lamang kayo, ha? Sige, rangkada na tayo. Puntahan naman natin ang susunod nating service on the dot na dito si Ginoong Benjamin Asidera. Magandang hapon po sa inyo, tatay. Live kayo sa Magandang hapon programa po. ni Kuya Daniel. Ano pong nais idulog? Lapit sa microphone, tatay. Tiyang ko po, Lapit sa microphone, tatay. Opo. lumalaki po tiyang ko. O lumalaki yung tiyan mo, manginginom ka yata. Opo, umiinom. O, hindi talaga lalaki yan, pero sumasakit. O, sige. Nandito na si Doc Philip Tan, Family Medicine ng Tan's Specialty Clinic. Doc Philip Tan, magandang hapon. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel. How are you, Doc? Yes, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng listener po. Okay. Doc Tan, si Ginoong Benjamin Asidera nandito po upang humingi ng tulong. Yung kanya daw pong tiyan ay lumalaki. Lumalaki, pero sumasakit ba, tatay? Hindi naman po gaano. Pero lumalaki. Napapansin mo lumalaki. Kakaiba yung paglaki. Ano kaya ito, Doc? Yes, Mang Ben, magandang hapon po. Magandang hapon. Normally, kapag lumalaki ang tiyan, marami pong pwedeng problema, no? Pwede ang problema niya, masyadong marami lang ang hangin. Pwede din ang problema niya may tubig. Pwede din yung problema ay medyo may problema ang kanyang atay. Kaya kailangan makita natin yan by ultrasound. Sisilipin natin kung yun ba ay may hangin lang,
ito ba ay may tubig or ito ba ay may problema sa atay. Okay. So, Doc Philip, pwede po ba namin ito, Doc, na ipadala at masuri nyo rin po, Doc Philip? Yes, pwede po. Pa-ultrasound natin si Tatay Benjamin para malaman natin kung ano yung problema talaga. Kaya pwede siya mamasyal sa clinic bukas or Wednesday po para masuri po agad yung dapat kapag mag-ultrasound dapat wala pong laman ng tiyan. Okay. Hindi kayo kakain for about 8 hours. Kaya normally ang ultrasound morning lang po yan. 7 to 10. Okay. Doc, we will follow your instruction. Bibigyan namin siya ng instruction a little later. So, Doc, i-refer ito ng Action Center ni Kuya sa inyo pong clinic, Doc. Sige po. Thank you very Antayin namin much. siya para magamot natin kaagad, na? Opo. Doc Philip Tan, thank you very much po. Maraming salamat. Every Friday kasama natin si Doc Philip Tan. Thank you very much. Tatay Benjamin, daan po kayo sa Action Center ni Kuya at kukunin niyo po yung referral letter at yung iba pang mga instruction gaya ng binanggit po ni Doc Philip Tan. Thank you, sir. Opo, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Samantala, mga kasambahay, balikan natin si Ma'am Aiza Remedios para naman bigyan tayo ng update sa isinasagawang wellness mission dyan sa Rotary Center, 3780 Rosas Avenue, Quezon City. Ma'am Aiza, good afternoon po sa inyo. Kumusta na kayo dyan? Good afternoon, Tita Annie. Kamusta mga kasambahay? Magandang hapon po sa inyong lahat. At muli nandito po tayo sa Rotary Clinic, District 3780. At sa ngayon po ay nagsasagawa tayo ng libreng serbisyo po pangkalusugan. Ngayon po ay first or launching po ng ating bagong serbisyo. At ito po ay ang wellness mission. Ayan. At nandito po ang ating mga magigiting at masisipag na partner in service na nagkakandak po ng libreng pagbibigay ng throat alignment, spine alignment, cupping therapy, livelihood seminar, at of course meron din po tayong Chinese therapy massage, may ventosa din po tayo at meron din pong acupuncture, may massage, reflexology, at foot spa, detoxification po meron din, nerve and muscle therapy, foot and acupressure po. Ayan, napakadami po natin ngayon na wellness service, no? At mapalad po tayo sapagkat nandito po ang ating mga may mabubuting kalooban na nagbibigay po ng libreng serbisyo para sa ating publiko. At sa katabi ko po ay nandito si Dr. Bong. Ayan. Doc Bong, bumati po kayo. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat at syempre po sa lahat ng kapatiran po sa dating daan at sa lahat po nagtatangkilik na ating mga serbisyong wellness na kung saan ito po ang pinakamabisa at paraan na makakatulong kung paano po guminhawa ang ating kalusugan. Kasama ko po dito ang mga dilag at mga gwapo na tumutulong po para sa lahat para masaayos po natin ang ating kalusugan. Kaya po narito kami, born to serve with passion and compassion para paglingkuran po namin kayo sa inyong kalusugan. Yeah, thank you po, Doc Bong from Job House of Sen. At ngayon po, syempre, kabiling po natin ang ating acupuncture man, Dr. Romeo Gavino. Doc, buhati po tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang tawag po sa akin ng iba, mangkukulam. Kasi nanunusok ako ng mga tao. Pero lang po ni Doc yan, siya po ay napakagaling, no, sa acupuncture kanina. At mamaya po ay pakikita po natin sa inyo kung gaano po kagaling ang kanyang serbisyo in terms of acupuncture. And of course, nandito po ang kanyang mga assist, ano? Nandito po from siya po ang ating nurse of acupuncture, and then therapist po, lecturer also po. Ayan, full house po tayo ngayon. And of course, ay hindi po ito maisasagawa kung hindi. Meron po tayong host club. Siyempre po, ang ating host club for today ay walang iba po kundi si ASP Danny Punay from the Rotary Club of Heroes Hill. Classmate! Thank you, classmate. Masipag talaga si classmate. At thank you din sa lahat ng mga kasamahan ko, mga doctors. At
napagbigyan kami ng chance to assist ang Rotary Club of Heroes Hills ay nabigyan ng chance to assist yung sa mga kailangan ng medical assistant sa ating mga poor mga indigent patients. Ayan, batiin mo ang iyong mga kaklase. Batiin ko ang mga kaklase ko ng good evening at ang All-Star President and of course and our Governor, si Governor Dwight Hilarion Ramos. All right. At sa harap po ng aming distrito, nais po naming pasalamatan. And of course, in behalf of the UNTV Kasambahay, nandito po ang lahat-lahat po ng tumulong para po sa katuparang ating wellness mission. Mga Gawa Foundation, headed by, of course, our Dr. Tan Chong. Ayan. Job House of Sen, headed by Dr. Bong Ramirez. And wellness team by Dr. Romeo Gabino. Thank you, Doc. Filipino War Veterans Foundation Incorporation, Rotary Club of Heroes Hill, ASP Dani and club members, supported by, of course, our beloved Governor Dwight Ramos of District 3780. Of course, ang inyong pong lingkod, Chairman Isa Remedios, at ang ating pong subcommittee Chairman for Human Development, nandito rin po si Co-Chair Jun Sipagan. At syempre, kami po ay magbabalik maya-maya lang. Back to studio. Tita Ani, thank you so much, mga kasambahay. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Aisa, at sa lahat na nariyan. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. And good afternoon. Maraming salamat. Samantala, bago tayo magpaalam, narito muna po ang ilang public service announcement. Kailangan, ito po, kalinsabay sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo po, magsasagawa ang Operation Smile Philippines ng 20 libreng surgery para po sa mga batang may cleft lip at cleft palate. Sa araw na ito ay may screening at sa Pebrero 25 alas 8 ng umaga at isasagawa po sa mga susunod na lugar. Ito po, tandaan nyo po ha, tandaan nyo. Visayas Community Medical Center, para hindi na po kayo magtatanong ha. Legazpi Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH. At dito po sa Maynila Santa Ana Hospital. Para po sa mga katanungan, pwede po kayo mag-text o tumawag sa mga numerong 0939-176-8833 at 811-9737 up to 40. Yan. Ang announcement number 2 natin sa Pebrero 24, Friday po yan ay gaganapin naman ang First Quezon City Medical Society Cancer Awareness Program kung saan magsasagawa ng libreng cancer screening, pagsusuri ng breasts, prostate, kidney, cervix, rectum at throat. At libreng seminar naman, patungkol sa cancer ng prostate. Ito po ay gagawin sa PMA Auditorium North Avenue, Quezon City, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lamang. So tandaan niyo po yan. At para sa mga katanungan, tumawag lamang po kayo sa Quezon City Medical Society sa numerong 929-7385, 921-3998, 0917-523-2549, 0925-3249270. Yan. Sige. Okay. Pansamantala, babatiin natin ng happy birthday Brad Sean Irese diyan sa editing department. Happy birthday. And kay Brad Jojo, happy birthday. At ayan pa, ayan Jong. Okay, pansamantala po kami nagpapaalam. Abangan nyo pong muli ang aming programa bukas kung lulubin po ng Diyos alas 4:30 hanggang alas 5:45 ng hapon. Salamat po kay Attorney Imelda Roque, muli po ninyong sa pagbibigay ninyo ng serbisyo sa araw na ito. Salamat din po sa ating mga partners and service. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. At syempre, gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay makapaglingkod. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya po, hayaan niyong kayo'y aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Muli, sa ngala ni Kuya Daniel Rason. Akala ko si Kuya kasama natin kanina. Thank you very much, Kuya. Magandang hapon. At syempre, crossover na tayo. Attorney Reg, Ma'am Angela, and Ma'am Monica, magandang hapon sa inyong tatlo dyan. Good afternoon.